Blessed good morning po sa lahat. Tayo ngayon po ay magde-devotion. Simulan po natin sa panalangin. O Panginoon naming banal na nasa langit, tunay Panginoon na napakabait nyo. At tunay Lord na binibigay nyo lagi ang mga pangangailangan namin. Kahapon napatunayan po namin ito. Naway Lord, lahat po na nakikinig ay napapansin po ito. At tunay Lord na makapangyarihan po kayo. At tunay kung ano man ang inyong gustuhin ay ginagawa nyo. Kunit ginagawa nyo lahat na mga kabutihan para lahat sa amin, hindi kasamaan. Lord, ngayong araw po, Panginoon, tulungan nyo po yung bawat isa, lalo na sa pakikinig nitong devotion na maintindihan po. At Lord, biyayaan nyo po yung bawat isa, bigyan nyo po ng mga pangangailangan nila. At Lord, kung maaari, ay talaga yung sobra-sobra dito at yung mga kagustuhan din nila ay makamit nila. Lord, patawarin nyo kami sa mga kasalanan po namin. At Lord, naway, hindi na namin maulit ito at kami maging masunurin sa inyo ng buong pagmamahal. Lord, yung matutunan po namin ngayon ay magawa namin para sa inyo ng buong pagmamahal. Pinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating devotion, ng mga aso at baboy. Huwag ninyong ibigay ang banal sa mga aso at huwag ninyong ihagis ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy at baka yurakan nila ang mga iyon sa ilalim ng kanilang mga paa at babalikan kayo at kayo'y durugin. Babasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 6. Malinaw mula sa talatang ito na hindi ibinubukod ni Jesus ang lahat ng uri ng paghatol. Dito siya ay nag-uutos ng isang tiyak na uri. Ngunit para masunod ang kanyang utos, kailangan mong malaman kung sino ang kinakatawan ng mga aso at baboy. Noong panahon ng Biblia, ang mga aso ay halos kalahating ligaw na maduming hayop na nagsisilbing mga tagakain ng tira-tira. Sila ay marumi, sakim, masungit at madalas na mabisyo at may sakit. Walang responsableng Hudyo ang magtatapon ng isang aso ng isang piraso ng banal na karne na inilaan bilang isang sakripisyo sa templo. Dahil walang sino mang tao ang pinapayagang kumain ng karneng ito, gaano pa kaya ang dapat na itapon sa mga ligaw at maruruming aso? Ang baboy ay itinuturing ng mga Hudyo bilang halimbawa ng karumihan. Gaya ng mga aso na naninira, ang mga baboy na iyon ay sakim, mabangis at marurumi. Ang mga aso at baboy ay kumakatawan sa mga yaong dahil sa kanilang malaking kabastusan at kasamaan ay tumatangging magkaroon ng anumang kinalaman sa banal at mahalagang bagay ng Diyos maliban sa pagyurak nito sa ilalim ng kanilang mga paa na pinipihit at pinupunit ang mga tao ng Diyos. Ang punto ni Jesus ay ilang mga katotohanan at pagpapala ng ating pananampalataya ay hindi dapat ibahagi sa mga taong lubos at umaayaw at sumasalungat sa mga bagay ng Diyos. Ang gayong mga tao ay walang pagpapahalaga sa kung ano ang banal at matuwid. Kukunin nila ang banal at ang mga perlas ng salita ng Diyos bilang kamangmangan at insulto. Hindi natin kailangan sayangin ang banal na salita ng Diyos sa mga kapwa tumatanggi at nangungutya dito. Kaya tanungin ang iyong sarili. Ano ang ilang partikular na sitwasyon sa iyong sariling pang-araw-araw na karanasan kung saan ang karunungan ng paghayag na ito ay talagang gumaganap? Ano ang dapat mong bantayan sa iba upang makita kung sila ay maaaring maging masunurin kay Kristo at sa kanyang salita? Hanggang noon, ano ang pinakamahusay na paraan upang manatiling tapat sa iyong pananampalataya sa kanilang presensya? Tayo po'y manalangin. O Panginoon naming banal, tunay Panginoon na napakabait ninyo at binigay niyo po kami ng karunungan ngayon. Panginoon, huwag niyo pong pabayaan na maalala namin o makalimutan namin, huwag niyo pong pabayaan na makalimutan namin
na ang paghatol po sa mga kapwa ay dahil concerned kami sa kanila. At Lord, na hindi kami mas mataas sa kanila, kundi kayo po lagi ang mas mataas. At salamat Lord sa pagbibigay ng halimbawa na ito sa paghahatol po sa kapwa. Itong paghahatol po sa hindi pagbigay na ng mga salita na mahalaga sa mga taong talagang ayaw sa inyo at talagang tumatanggi kahit gusto namin Lord na sila ay talagang ilapit sa inyo, ay hindi na kailangan po Lord na pagsabihan pang muli tungkol sa inyong salita dahil itatapon lang ito at talagang ire-reject lang po kayo. Naway Lord, yung mga taong na-encounter po namin na ganon ay talagang sana ay makasumpong pa rin sa inyo. Patuloy po nawa namin silang pagdasal para sila po ay makarinig o Lord ay tumanggap sa inyo at maalala po ang mga binahagi namin sa kanilang mga ebanghelyo. Marami pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.